uh, weekly program, Spiritual Warfare. This afternoon, ang ating pagtuunan ng pansin ay about sa occult. No? So, before we start, let's have a short prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, protect us from the evil power. Deliver us from its influences. May you protect us always in our activities and our families. Dear Mother Mary, cover us with your mantle of protection. This we ask in Jesus' name. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. Ito ay galing sa article ni Father Montrose, no, sa US. The occult has demonic influences. So ano po yung occult, no? So by the term occult, no, we are speaking of suprahuman or preternatural. So mas ano siya, above human, no? Above human na mga power hindi kayang gawin ng tao, kaya tinatawag siya preternatural. Mas bagay siyang tawaging preternatural at saka hindi supernatural. Kasi pag sinabi mong supernatural, level ni God yan. Level ni God ng divine. No? Yung ginagawa ng demonyo ay in the level of the preternatural. Below. No? So, kaya sabi ni Father Reperger, kahit anong try mo sa paggaya ng kapangyarihan ng Diyos o involve ka sa mga kulto, occult practices, mga witchcraft, ang maaabot mo lang talaga ay preternatural. Kasi hindi mo talaga maaabot ang supernatural, which is the level of God. Alam nyo ba kung paanong kahit anong even how you try your best, no? Kahit buong buhay mo, gagawin mo ang makakaya mo para maabot ang supernatural, hindi mo maaabot yan sa pamamagitan ng witchcraft, occult, or by the help of mysterious powers like witchcraft. Maabot mo lang ang supernatural level, simple lang, prayer. Yun lang ang makakaabot sa supernatural level. Okay? So, this preternatural influence is not from God. No? And then, it is always associated with demonic influence, ang occult. So, ano ba itong mga occult na to? Today, occult has become more popular. The word occult comes from the word hidden. No? So, mysterious. Kasi ang demonyo kasi mga kapatid, ayaw magpakita. Gusto niya parating hidden siya. No? So, pag may mga sinalihan kang grupo na may maraming mga secret, may mga mysterious na mga kapangyarihan na sila lang nakakaalam, magduda ka na. Okay? Pero ngayong panahon mga kapatid, ito ay nagiging popular at saka nagiging uso, nagiging sikat, nagiging fad, no? Compared 20 years ago. Kahit nga ngayon yung Ouija board, no? Ouija, it is pronounced as Ouija board. Mabibili mo na to sa Toys R Us. Ito yung ginagamit para sa parang Spirit of the Glass na magtatawag ka ng may instruction paano tumawag ng espiritu. Mabibili na siya sa mga department store, no? Nagiging accepted na siya dahil sa media, no? Sa TV, sa Harry Potter, ganon. Yung witchcraft parang naging na siya, parang hip, parang ka na, sikat ka na pag naka-join ka sa mga ganon, no? Meron na ngayon sa internet, type mo lang, no? Paano ng mga witchcraft, paano magsali. So grabe na talaga ang influensya ngayon, no? Saka widespread use of horoscope, no? And then mga zodiac signs, satanic games, video games, no? Maraming Dungeons and Dragons, mga ano-ano pang mga casting spells, no? Pwede nang mabili ngayon. In the first letter of Saint John,
the first John chapter 5, no? He tells us two things. First of all, we are born of God through baptism and the Holy Spirit, and we are protected, no, from the evil one. The evil one cannot touch us because we are born of God. Tayong mga who are baptized, no? In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Okay? Pero sabi rin ni Saint John, the world is under the evil one. No? Sinabi niya yan. Basahin niyo yung 1 John chapter 5 verse 9. The world is under the evil one. Yung tinukso ni Satan si Jesus, no? Doon sa nung nagfa-fasting siya ng 40 days. Yung tinukso niya, sabi niya, lumuhod ka na sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat ng mga kayamanan dito sa mundo dahil ito ay binigay sa akin, no? Kaya kong ibigay ito sa kanino mang gusto ko. So, wealth, this riches is under the evil one. So, the evil one pwede tayong i-tempt, pwede tayong tuksohin, no? But he cannot touch us. Hindi niya tayo pwedeng magalaw kung hindi tayo magbubukas ng pintuan para sa kanya. So, pag tayo bumukas ng pintuan para sa kanya, pwede na tayo niyang gambalain, pwede na tayo niyang he can already influence our lives. Ha? Pero ang sabi ng ating Panginoon, huwag tayong mag-focus sa no? Huwag tayong mag-focus sa evil spirit. Mag-focus tayo sa kay Jesus. Let's fix our eyes on Jesus. Kasi minsan baka mapapraning tayo, no? Iisip natin, baka aanhin ako ng demonyo, ano? Let us focus our eyes on Jesus. We are saved by Jesus Christ alone. Siya lang ang nakakaligtas sa atin. Jesus Christ. Through prayer and through the Word of God and through the help of the sacraments. Yung sacraments, si Jesus lahat ang nag-establish, no? Hindi ang simbahan ang nag-establish ng sacrament, si Jesus mismo. No? We have 7 sacraments that can help us. And especially the Holy Eucharist, mga kapatid. And then also, devotion to Mama Mary is very powerful means para protektahan tayo against the attacks of the devil. Mama Mary, no, was given to us by Jesus on the foot of the cross when He said, "Woman, behold your son." On that day, shinare ni Jesus sa atin yung ina niya to take care of us. It is the will of Jesus that we will have a relationship with Mary, that we will take Mary into our own homes, into the home of our heart. Kalooban niya yun. Behold your mother. Sabi niya, kunin mo ang ina ko, dalhin mo sa bahay mo, sa bahay ng puso mo. Huwag mo siyang tanggihan. Binibigay ko siya sa iyo as the one who will take care of you. No? So let's have a devotion to Mama Mary. Mama Mary is a very powerful means protection in our daily lives. Okay, ano yung kingdom ni Satan? The kingdom of Satan is a lie. Isang kasinungalingan ang kaharian ng demonyo. Bakit kasinungalingan? Kasi gusto niyang igayahin ang kingdom ni God. Gaya-gaya, no? Kasi gusto niyang kompetensyahan si God. In Isaiah chapter 14, makita natin na Satan is determined to be like God. Yun talaga ang gusto niya, no? Gusto niya talagang maging kaparehas kay God. Kaya nagrebelde siya, no? Therefore, in Satan's kingdom, he wants everything that is in the kingdom of God. Kung anong meron sa kaharian ng Diyos, gusto niya meron din siya. No?
Pero yung kaharian niya ay isang kasinungalingan. There is, sa kanyang kaharian, mayroong false worship. Yung false worship, may adoration, and there is also evil prayer. May mga black mass, mga black ritual, false worship, the demonic heavy metal musics, no? And he offers us false happiness and peace sa pamamagitan ng mga kamunduhan na mga kasiyahan. Dark wisdom, no? Through occult fortune telling, no? Dark knowledge and wisdom. Nung tinukso niya si Adan at saka si Eva, sabi niya, no? Pag kinain niyo yung forbidden, na pinagbabawal na prutas, yung pinagbabawal na bunga, mamumulat ang mata mo. So magkakaroon ka, parang sinasabi niya, magkakaroon ka ng kaalaman, no? Magiging Diyos ka rin. Sinasabi niya, no? Malalaman mo kung ano ang masama sa mabuti. So nagpa-promise siya ng wisdom, pero it is a lie. In His kingdom, He offers us health. Gagalingin niya tayo sa pamamagitan ng mga faith healers, no? Yung mga albularyo, yung mga occult healers. Pero it is a lie. It is only temporary, at saka yung resulta niya ay nagiging bondage tayo. Makakapasok na siya sa buhay natin. So just as we picture angels in heaven singing, no? In heaven, the seraphim, the cherubim are singing endless praise, holy, holy God, no? And then there's also a special music that is evil. Yun ang mga rock musics, no? That have satanic lyrics, subliminal message na nagiging it is worship for Satan, and then it influences people to make violent choices. Sabi ni St. Paul, be on your guard. No? The Spirit says clearly that some men have abandoned their faith in later times, and they obey in lying spirits and follow the teaching of demons. 1 Timothy chapter 4. Sabi niya, when you come into the land in which the Lord your God is giving you, sinabi ni God kay Moses, no? You shall not imitate the abominations. Ano yung mga abomination na huwag nating gayahin? Winarningan ni God si Moses, no? Let there not be found among you anyone who emulates his son or daughter. Yung huwag i-offer yung mga anak atin para sunugin para sa mga Diyos-Diyos. No. Ano mang may gumagawa pa ba ngayon yan? Sinasacrifice yung anak para sa kanilang Diyos-Diyos. Ngayon, wala nang nagtatapon ng mga bata, mga baby sa... Dati kasi, in-offer nila sa mga kay Baal, no? Kay Moloch. Tinatapon nila sa apoy, immolate, no? Papatayin nila para sa Diyos-Diyos. Pero ngayon, anong version yan ngayon? Abortion. Abortion is a child sacrifice. Bakit? Sinasacrifice mo ang bata para sa Diyos mo. Anong Diyos mo? Pera. Kasi kung magkaanak ka pa, mapupurnada o maapektuhan yung hanap buhay mo, yung karir mo, pagiging artista mo o pagiging career woman mo, or yung Diyos mo, yung kahilayan mo, yung kasiyahan mo, yung kasosyalan mo, madidistorbo sa anak mo. Kaya you sacrifice. So yung bago nating mga Diyos ngayon ay sarili natin. Sarili nating mga kasiyahan, kamunduhan, at ating mga pera. So sinasacrifice na, at iyan ang bagong child sacrifice. Mas dumami pa nga, milyon-milyon, no? Ang sinasacrifice natin. Abortion. So sabi niya, dun, pag nagpatuloy niya, no?
nor fortune teller, soothsayer, charmer, diviner, casters of spells, no? Nor one who consults ghosts, spirits, or seeks oracles from the dead, nagkukonsulta ng mga medium, ng mga patay na, tinatawag, tatanong sila, no? Anyone who does such things is an abomination to the Lord. Sabi doon sa Exodus, Leviticus at saka Deuteronomy. Balik-balik to ni God, no? It is an abomination to the Lord, anyone who does things. The Lord says that we must be sincere. Dapat tayo ay tapat sa Kanya, no? Hindi pwedeng balimbing tayo. Yung iba, may scapular. Tapos dito sa baywang, meron pang anting-anting. May habak. Parang ginagawa nila si Lord na dalawa, na namamangka sa dalawang ilog, sa lawahan. We should be sincere. We cannot have both ways. We have to be loyal only to one, and that is God. He who is not with me is against me. We have to be firm in our resolution to follow the Lord alone. Walang back up. Diba? Anong ang tawag ni God sa Israel nung nag-offer sila ng worship sa mga idols? Sabi niya, you prostitute. Sa lawahan. Adulterous nation. Kasi, pag meron kang iba pang inaasahan na kapangyarihan, maliban kay God, para kang may dalawang asawa. Gusto mo ba, anong feeling ng isang asawa pag dalawa sila? Di ba masakit? Yun. Pag meron ka pang scapular, tapos meron ka pang anting-anting sa gilid, ano yan? Kabalimbingan yan. No? Insulto sa Diyos yan. When we talk about forbidden knowledge, ano yung mga forbidden knowledge? Yung bawal na kaalaman. Yung mga kaalaman na beyond us. No? Hindi natin dapat nakukuha sa normal na paraan. Yung normal na paraan ng kaalaman ay pag-aaral. No? So, pag tayo makakuha ng kaalaman na beyond our capacity, it is already forbidden knowledge. No? Beyond. Sa Tagalog. Okay. Hindi naaabot ng ating kakayahan. Okay, to seek knowledge of especially yung future. Marami sa atin masyadong atat, masyadong excited. Gusto natin malaman ng future, pinapangunahan natin ang Diyos. Hindi natin nilalagay ang ating tiwala sa Diyos that He will provide, He will take care of us. Gusto nating pangunahan. So, punta tayo sa mga card readers, sa mga fortune tellers, kung ano yung kumusta yung negosyo ko in the future, successful ba ako, makakapag-asawa ba ako ng kano, o ano ba, no? So, knowledge about another person apart from God, kahit anong kaalaman na nakukuha natin na hindi galing sa tulong ng Diyos, is forbidden knowledge, no? So, forbidden power is a kind of magical power that produces effects apart from God and in a way that is beyond ordinary human means. Beyond ordinary human means. No? Pinagbabawal yan. Because God wants us to trust Him. Insulto yung meron ka pang ibang inaasahang mga hindi ma-explain ng mga kapangyarihan. Sabi sa Leviticus chapter 19, do not go to mediums. Yung mediums, yung mga tao na pupuntahan mo, binabayaran mo, magdodonate ka, papasukan sila ng espiritu, at saka yung taong yon na pinasukan, siya magsasabi kung anong siyang sasagot sa mga katanungan mo. Sa tinago yung susi ng baol, yung mga ganon. Yan ang medium. No? Do not go to mediums or consult fortune tellers, for you will be defiled by them. Warning ni God. I, the Lord, am your God. Kasi pag pumasok ka na dyan sa mga ganong gawain, you are opening doors to Satan. Di ba?
when you are baptized, you are in this state of sanctifying grace, hindi ka magagalaw ng demonyo. Pero pag pumasok ka sa mga ganitong bagay, binubuksan mo ang pinto. Parang wini-welcome mo, sige, pwede mo na akong atakihin, pwede mo na akong galawin. No? Binibigyan mo siya ng pahintulot. So, should anyone turn to mediums and fortune tellers and follow their wanton ways, I will turn against such a one and cut him off. No? Kita mo? I will cut him off from his people. So, astrology, horoscope are pagan customs. So, hindi po harmless. No? Hindi po harmless ang horoscope. They are demonic influence. It is forbidden to seek knowledge of the future by using playing cards, tarot cards, crystal balls, study of the hand, and the stars. No? Itong tinuturo natin ngayon is part of the first commandment. At tandaan niyo mga kapatid, the first commandment is the most important of among the 10 commandments. It's the highest commandment, no? Tapos ito pa parati nating sinusuway, no? Examining the liver of the dead, di ba? Yung liver of dead animals, in-examine, tinitingnan ng mga babaylan. Shooting arrows, tapos para malalaman yung future. Ouija board, spirit of glass, any superstitious means. No? So a medium person who has immediate secret knowledge either by some questionable power of his own or through the power of an evil spirit that works through him. So hindi po yung medium, sasapian siya ng espiritu, minsan tinatawag niyo espiritu ng yumao mong tiya, yumao mong lolo, yumao mong nanay o tatay. Tapos papasukan, tapos sabihin niya, ay, kumusta ka na? Miss na kita, nakita tayo. Hindi po espiritu, kaluluwa ng mga yumao yan. Kasi ang mga yumao andun na sila sa judgment. Hindi na sila makakalabas. They are either heaven or hell, no? Or purgatory. Hindi sila makakalabas. Espiritu po ng demonyo yan, nagpapanggap. Sabihin, alam niya yung mga kung mga experience namin. Yung kami lang yung nakakaalam, alam niya. Siyempre, because they are spirits. Alam nila, ever since more than thousands of years, andito na sila. Minamanmanan ka nila. Alam nila yung experience mo. No? Demonic powers, demons, are fallen angels. So, they are so powerful. So, nagpe-pretend lang po yan. Hindi po yan ang mga kamag-anak nyo na pumapasok. No? Kaya si King Saul, pinarusahan ng Diyos. Namatay siya dahil nag-consult siya ng medium doon sa woman sa Endor. No? King Saul died because of this. Astrology, horoscope. So yung mga horoscope ngayon, ngayon meron tayong daily gospel sa cellphone, daily gospel sa internet. Ngayon, may daily horoscope na rin sa mga cellphone, mga app. Huwag kayong magbasa. Kahit sabihin pang hindi naman ako naniwala, katuwaan lang, wag. No? Wag. Sabi, nandyan sa Bible ang horoscope. Okay? Jeremiah chapter 10, learn not the customs of the pagans and have no fear of the signs of the heavens. Kasi yung horoscope, nagbabase yan sa movement ng mga planets at saka stars. No? So, have no fear of the signs of heavens. Huwag kang lumabas kasi sabi ng horoscope mo ngayon, medyo malas ka. Have no fear of the signs of the heavens, though the pagans fear them. No? By studying the stars and planets, an astrologer casts a horoscope on the basis of the month and the days of the individual birth. Binabase sa birth. So, tapos mayroon pa, ito, Aquarius, compatible sa Sagittarius, mga ganun. Huwag kayo maniwala dyan, no? The horoscope is a prediction of events likely to occur in a person's life based upon the movement of the stars and planets. So, even if you say, kahit sabihin mo pa, hindi ka naniniwala, just for fun lang, katuwaan lang, you should abandon this practice. Bakit? Because the daily horoscope can easily influence us subconsciously. Kasi sabihin mo, hindi mo naniniwala, pero subconsciously, pumapasok yan. At
it can influence you, and it will open ourselves to the occult. The use of magical herbs, powders, liquids, or similar things, there is often a specific invocation of the devil. May gumagamit din ng mga magical herbs, mga dahon-dahon, powders, liquids, no? And then gumagamit ng invocation, prayer of the devil to harm others, no? So we have all heard about sticking pins in dolls, yung mga manika na lalagyan ng karayom, evil eye, the eating of cursed foods, drinking a liquid na may cursed, no? That through the power of darkness is to cause harm, sickness, or death. This is called witchcraft. This is under witchcraft. Totoo po ito, no? Sabi ni Father Gabriel Amort, the chief exorcist ng Vatican, we pray for his baka magiging si Father Gabriel Amort baka maging kandidato for sainthood. So a very holy priest. So common forms of curses. So, ang tawag dito ay mga spell, hex, or malefice, no? So most commonly used means to cast evil on anyone, para mag-cast yan ng mga kasamaan sa mga tao. So accomplished by making some type of evil artifact. Artifact po ay mga material na mga gamit, mga bagay-bagay, gumagamit ng mga object, tapos at saka meron siya mga symbolic value, no? So nagka-cast siya ng spell, no? Tangible sign of the will to harm. So yung mga objects gagamitin, maglalagay ng incantation doon to harm others. It is offered to Satan to be imprinted with its evil powers. So, ito mga object na ito, it is offered to Satan para ma-imprint, no, ang power. Sandali lang, ha. Ganun lang. Store ko yung sorry. So, itong mga object na to, ino-offer ni Satan, tapos may imprint ang power ng demonyo. So, it can cause harm to others. So, si Satanas, sinabi natin kanina, gusto niyang sundin, gayahin si God, no? Everything that is God, gusto niyang gayahin. Si God merong sacraments, no? We have sacraments. What is sacraments again? A visible sign, no? Instituted by Christ to give grace. Visible sign, makikita, instituted by Christ para dun niya ipadaan ang kanyang grace. Water, bread, wine, oil, no? So, dun, these are matters, material things na dito pinapadaan ni God ang kanyang grasya. Like for example, water for baptism, instrument of grace, no? So, malefice, ang tawag dito yan ay malefice or malefice. It is a material is used as an instrument of harm. So, opposite ng water to give grace, ang demonyo, an instrument of harm. Mga objects na gamitin niya para makakause ng harm. So, two ways to effect a malefice. Pwedeng direct, pwedeng indirect. For example, mga direct na mga materials na ginagamit, nilalagay nila sa baso mo, hindi mo alam, lalagyan nila, no? Tapos yung mga object na yan ay offered to Satan. So that the power of Satan will be imprinted on that object. Like menstrual blood, pwedeng bones of the dead, mga maliliit na bones, burnt powders, animal parts, usually heart, or peculiar herbs, no? So minimix. So it can cause great harm, disease. Sometimes it can cause demonic possession, no? Merong isang seminarista nung seminar kami sa UST,
sabi ni Father Ermatinger, speaker namin sa US, may seminarista siya na na-possess. Grabe ang possession, ilang years nilang na-liberate. Grabe ang talaga. In-investigate nila ng cause. Nung 5-year-old pala siya, nung 5 or 3 years old pa siya, pinakain pala siya ng lettuce ng kanyang kapatid na 15 years old na kapatid na babae, lettuce na kinurse. Bakit siya pinakain ng kapatid niya? Kasi ang kapatid niya nag-open ng internet, naghahanap how to become a witch. Sabi instruction doon, look for an innocent person, innocent siya, 3-year-old or 5 years old, at saka ipakain mo to become a witch. Yan instruction. So yung kanyang effect, nadala pa hanggang lumaki na siya. Grabe ang effect ng mga malefice. So let us be careful. So it is important that you should be protected. You have to be always in the sanctifying grace. No? Because if you're in that, kung hindi ka sa sanctifying grace, you are living in a state of mortal sin, maapektuhan ka nito. But if you're living in the state of grace, you're always you confess your sins, no? You're protected. So hex. So ang hexing, objects that belong to the target. Yung mga, ito yung indirect. Yung mga gamit niya, suklay ng biktima, wallet ng biktima, kunin mo, cellphone ng biktima, yung ginagamit niya, tapos sikreto mong kunin, tapos lagyan mo ng incantation or hex. Suppose magkakasakit na yung tao, no? Or anong mangyayari sa kanya. Pwede rin figures that represent yung tao. Yung gumawa ka ng doll na medyo kamukha niya or nagre-represent sa kanya, no? Or kagaya ng anything that represent the victim. Pwede kang gamitin yon para dun mo ilagay yung curse mo. Like, ang doll, represent yung tao, tutusukin mo ng karayom, then nakikita niyo na sa movies yan. No? So yung figure that represent the victim is called transfer material. No? At saka yung transfer material, lalagyan nila minsan yan ng binding malefice. Mga sinulid or umbilical cord, tatalian nila para mabind ang tao, para siya magapos sa kanyang sa karamdaman o sa kanyang sitwasyon na mga kamalasan, no? Binding effect. Transfer material bound with various ribbons or animal hair to produce a binding effect. So, for example, yung doll na nagre-represent sa biktima, itatalian ng umbilical cord or with buhok ng kabayo, and then, for example, it represents the baby of the woman na gusto niyang biktimahin kasi nagagalit siya sa babaeng yon, may atraso sa kanya, at saka namamatay ang bata sa loob. Mga ganon. Ang transfer object, it could also be placed inside the pillows. Patago at sikretong ilalagay sa unan ng biktima o sa ilalim ng kama para hindi malaman, no? Yun. Ito ay nangyayari based on the testimony of Father Gabriel Amort. So, what happened is hex objects can cause terrible, indescribable illness to the victim. No? Punta sa doktor, normal ang lahat. Pero, ang grabe karamdaman mo, pabalik-balik, hindi mo maintindihan. No? So, it can cause terrible, indescribable illness to the victim. So, ang payo ng mga exorcist, you should burn the mattresses and the pillows kung nalaman na yan ay merong nilagyan ng hexed objects. So, mga transfer objects, no, or malefice, pwede siyang ang dami-dami. Pwedeng mga ribbons, pwedeng hair, pwedeng mga twisted wires, pwedeng mga twigs, pwedeng mga dolls, no? Pwedeng mga herbs, pwedeng mga plants. Daming pwedeng gamitin. And sometimes, no, these hexes
or malifies, hindi siya nakikita minsan until sprinkle mo ng holy water. So after pag-sprinkle mo ng holy water, diyan pa siya lilitaw, makikita. No? Before minsan hindi mo makikita. At after you sprinkle the holy water, these malefice objects surfaces, no? They become visible. So physical evils are directed against individuals because of hatred or jealousy. Yun lang naman eh. Dahil na jealous ka sa kanya, envy, no? Or galit ka sa kanya. Gusto mo lang siyang gusto mo siyang masaktan. O pwede minsan mamatay. Now, curse. Calling down of evil on a person, place, or thing. Tao, lugar, o bagay. Tatawag ka ng masamang mangyari sa tao, o sa isang lugar, o sa isang bagay kasi nagagalit ka. Yan ay meaning ng cursing. Curse. So, pag ikaw ay mamatay ka sana, or sana, huwag tayo magsalita ng bad words dito. Yung mga ganon, yung mga bad words na sinasabi mo sa tao pag galit ka, pag nagkabanggaan ng kotse nyo, pag nagka-diskusyon kayo, kapatid mo, or kaibigan mo, or kaaway mo, di ba? Magsisigawan kayo, that is cursing. Pag ito ay sinadya, it is a serious sin. It is a mortal sin. No? So, lalo na pag tumawag ka kay God, pag yung example niyan ay God damn you. Alam niyo ba yung God damn you? Akala niyo pasosyal-sosyal na English lang yan? No, it means, may God damn you to hell. No? Yan ang ibig sabihin. Kaya huwag kayong magsalita ng God damn you, ha? Because you're asking God that you wish that person to go to hell. Napakadelikado niyan. No? It is against the will of God because God's will is lahat tayo mapupunta sa langit. Ayaw niyang may mapunta sa impyerno. Ayaw niya sana. No? Hindi ibig sabihin na walang napupunta sa impyerno. Ang gusto lang ng Diyos, tayo sana lahat mapunta sa langit. So it is a mortal sin pag ikaw ay nag-wish na someone will go to hell. Okay? So cursing is evil because it nakaka-cause po siya ng demonic possession at saka infestation. Kasi if you call on God to cause evil to someone, ang sumasagot po dyan hindi si God, ang demonyo. So the devil happily obliges to your wish. No? It causes infestation to the place. Pag kinurse mo yung isang place, magiging haunted siya. It depends on the influence. So, black magic, witchcraft, satanic rites, so is a curse against a specific person through magical formulas or rituals. Magamit ng ritual, magical formulas, no? And then it invokes the demon, no? But without the use of particular object. Hindi siya gumagamit ng object. So, yan ay black magic. It uses magical formulas, mga rituals, walang objects. Ang taong gumagawa nito, you become a servant of Satan. So these witches, warlocks, wizards, kahit sabihin mo pang white magic, black magic, pareho lang yan. White at saka black, pareho lang yan. It comes from the devil. Si God hindi nagbibigay ng mga preternatural powers. Okay? So, curses, when you invoke evil, may iba, in-invoke mo si God. Minsan, ang iba, in-invoke nila ang demonyo. Kahit si God pa o ang demonyo pa ang tinawag mo para masaktan ang iyong kapwa, it is all evil. It is all demonic. So, when curses are spoken, especially when there is a blood relationship, so pag kinurse mo, sinumpa mo, lalo na may blood relationship, ibig sabihin, kadugo mo, tatay mo, lalo na, mga kapatid, tandaan nyo, parents, never curse your children. Kahit anong galit mo, never curse your children.
The curse of the parents, father, mother, to their children is very powerful. Huwag niyo talaga. No? Especially when there is a blood relationship between the one who cast them and the accursed, the outcome that can be terrible. One time, may isang nanay, sinabihan niya, sabi ng anak na lalaki, magpapakasal sa simbahe. Hindi type ng nanay ang magiging asawa niya babae. Pero tinuloy niya pa rin. Kinurse siya ng nanay niya. Yeah, one day you will come here, you will come back to the bed that you were born, and you will die. So natuloy yung kasal, sabi niya, one day you will come back to the bed that you were born and you will die. So after mga 20 years, nakalimutan na yung curse na yon. Nagbisita siya sa nanay niya kasi tapos may bagyo, hindi siya makauwi. So sige, diyan ka lang muna matulog sa kwarto mo. So diyan siya napanganak. The bed that he was born. Sige, tulog ka diyan muna, anak. Natulog siya, hindi na siya nagising, namatay siya. Because nakalimutan niya, nag-curse siya sa anak niya. No? For example is a mother-in-law, no? Who secretly curses her daughter-in-law. May mga ganon. So nagtataka yung babae, bakit parati siya nagkakasakit, hindi na aayos-ayos yung sakit niya. Because minsan, pagkadugo, grabe ka powerful pagkadugo, lalo na. No? Like, may nangyari din. Grandmother, kinurse niya ang kanyang apo using the picture of his apo. Na-disgrasya ang kanyang apo. No? She cursed looking at the picture of her grandson. So, paano matatanggal yung mga curse? So, curses can be broken by deliverance and exorcism prayers. By deliverance prayers and exorcism prayers. You can ask the help of the priests. And it's good thing, mga kapatid, if you buy this book, if you have this book by Father Sikia, Catholic Handbook of Deliverance Prayers. May mga deliverance prayers dito that you can pray. So you can use this even if you are lay person, pwede mong gamitin to para sa sarili mo at saka sa pamilya mo. Never mong gamitin sa ibang tao na hindi mo relative kasi babalikan ka ng demonyo. Can only be used for yourself and your family members, anak mo, at saka your direct family, your wife. Okay, evil eye or hex. Evil eye. Na yung evil eye, titingnan ka lang, magkakasakit ka. Totoo ba yan? Yes, totoo yan. No? So, problema ang iba na once in a while, people are afraid because they believe that someone has looked upon them with an evil eye, placed a hex upon them, or has done something by means of witchcraft to bring them under the destructive power of the enemy. Okay. So, anong evil eye? A real spell cast on someone by just merely looking at them. May version din dito sa atin. Evil eye. Yung, pikpik, mamikpikay, pikpikong ka lang, yun just touch you. No? Maraming nang namamatay, that is true. Pero meron din mga peke, of course, no? Yung iba, gaya-gaya na hindi naman talaga totoong witch. Pero, totoo ito, nangyayari ito. No? Especially if you are not protected, if you are not in the state of grace. An evil eye presupposes the will to harm a predetermined person with the intervention of demons. Hindi po ikaw ang nakakabigay ng kapansanan or sakit sa tao. Demonyo po ang sumasakay. Sila po ang nagkokos ng sickness. So it can cause a lot of sickness and even death. No? It can cause death. So anong advice para hindi ka maapektuhan na be in the state of sanctifying grace, and iwasan niyo po tumingin eyes to eyes sa tao, no? Refrain from looking directly into the eyes of someone who looks angry at you. Don't look directly into the eyes. That is a practical advice ng exorcist. Of course, wala nang tatalo sa prayer
and living in the sanctifying grace. So, if I am baptized, pag tayo ay baptized, we are living in the kingdom of light. We are in the state of sanctifying grace. Grace from Jesus Christ, from the cross. No? So, Satan has no dominion over us. Hindi niya tayo magagalaw. Unless we open a door. No? Like involving in witchcraft and living in sin. So, sanctifying grace means that I am sharing in the mysterious way in the life of God. We share yung life ni God, dumadaloy sa ating kaluluwa. No? And He is dwelling in my soul. So, these are the Bible verses for the sanctifying grace. So, however, when I commit a mortal sin, pornography, premarital sex, adultery, no? Going to witchcraft, no? Going to fortune telling, no? So daming mga mortal sin, no? Bitterness, no? Drunkenness, no? So when you lose the sanctifying grace, begin to live in the kingdom of darkness. As may isang testimony, kasi yung asawa niya, babae, mahilig magpunta sa mga fortune teller. Siya, parating ang sisimba, tapos, parating nga siya nagkukumpisal. Once every 2 months. And then, sinamahan niya yung asawa niya yung mahilig sa fortune telling. Na-curious siya, kaya namangha siya kasi first time niyang pumunta sa fortune teller at saka ang daming alam. Parang ang galing ng fortune teller na to. Nagtanong siya ng isang tanong about sa kanya. No? Sa fortune teller. Pag-uwi niya kaagad, pag-uwi niya sa bahay, nagkaroon kaagad siya ng mga nightmares. Every day na nagsimula nightmares siya. Yung madugo na kutsilyo na nakabaon sa mga punong kahoy, sa mga lamesa, tapos kalaunan sa kanyang dibdib na. Every night, ganon. Pumunta siya sa exorcist na pare. Tinanong niya, bakit ako may ganon? Di ba, parati naman ako nagko-confess. Nagsisimba. I'm in a state of grace. Sabi ng pare, the moment you ask a question to that fortune teller, you already fell from grace. Mortal sin na po yung ginawa niyang pagtanong. Kasi he wants to ask a forbidden knowledge about future. Mabigat po na kasalanan ang witchcraft at saka fortune telling. No? So people may be leading a respectable lives, law-abiding citizens. Pag tiningnan mo, face value, they are living good lives, no? Mabait, disente naman. But kahit mabait pa yan, disente pa yan, law-abiding, but if that person is not living according to the 10 Commandments, according to the gospel, according to the moral teachings of the church, even in just one area that concerns a serious sin, no? Kahit isa man lang na binali mo, sinuway mo about the morality, kahit mabait pa tingnan yan, that person is living in the kingdom of darkness. Because one mortal sin is we already living outside the sphere of the love of God. Sabi ni Jesus, remain in me and I will remain in you. You do not remain in Him if you let go of Him, if you do mortal sin. So today, witches can be found almost everywhere. TV, libro, Harry Potter. Be careful of Harry Potter. Don't let your children read books of Harry Potter. Don't let them watch na. Because according to a lot of exorcists, yung mga characters na mga actual name ng mga witches, mga spells doon sa Harry Potter are actual names of demons na pinaalis sa mga na-possess na mga actual na mga pasyente, makikita doon sa mga characters ng Harry Potter. No? Marami na ang na-possess dahil sa Harry Potter na books.
And often, they are presented in a positive light. Di ba? May mga movies na ngayon ng mga witches, na mga teenage girls na may mga powers na parang gusto nating tularan. Paano ba, no? Paano ba sila makakuha ng mga ganung powers, no? There's also an increased interest in African witchcraft, voodoo. The gods of voodooism are good and bad. So kahit good and bad niyan, no? They are all evil. So ang service ng voodoo usually begins after sunset and ends in the early morning. Usually may bloody sacrifice using the blood of goat and the blood of chicken. So there is prayer and singing, no? And the gods, spirits, supposed to enter the person during the ritual. Minsan ang mga voodoo, witchcraft, gumagamit ng Catholic objects. They use crucifix, use images and statues of the saints, they use candles, they use holy water, no? So Catholic prayers are even sometimes used in voodoo, as well as other objects and prayers. So hindi ibig sabihin dahil gumagamit ng Catholic prayers, images ay totoo na. Be careful because they can use it for bad. So pag alam nyo, nagdududa kayo na itong sacred image na to, sacred image or candle or prayer na sinulat nila, ginamit sa witchcraft, huwag nyong gamitin. Kahit religious object pa yan. No? Kahit statue pa ni Mama Mary pag ginamit sa witchcraft, they should be completely destroyed. No? If you have been involved in witchcraft, you must renounce the devil. May prayer for renouncement dito makikita. Prayer for renouncement na nire-renounce mo. Inaano mo na. Sinosurrender mo na ang dahil na involved ka, pumunta ka sa mga witchcraft. Kailangan mo siyang, kahit sabihin pong matagal na, kahit na-confess mo na, i-renounce mo pa rin. No? Ask God's mercy and pardon. Confess your sins to a priest. Okay, charms and amulets. So, ang charms and amulets, yung mga lucky charms, mga rabbit's foot, no? Kung ano, mga magnet, horse magnet, no? Horseshoe, no? Tapos, it's a particular object believed to have power to attract evil and to ward off evil. Nakaka-protect siya from evil, kuno, at nakaka-attract din siya ng evil to create swerte, pampaswerte, lucky charms. One of this is the anting-anting, the habak, no? So, totoo ba ito? Yes. Marami ng mga tao binabaril ng Armalite, hindi na tinatablan. No? Nag-i-spark lang yung balat, hindi pumapasok ang bala. Totoo yan. Pero alam niyo naman, ang demonyo, hindi nagbibigay ng service ng free. May kapalit yan. Siyempre, kaluluwa mo. Pag pumasok ka sa contract na yan, mahihirapan ka nang lumabas. Hindi ko sinasabing wala ka ng pag-asa. May pag-asa. Habang buhay, may pag-asa. Pero mahihirapan ka. Kaya wag mo nang pasukin yan. No? So, and also, the fortune teller, spiritualist, tawag sa Spanish healer, curandero. Sa atin, albularyo, no? So, when this object is worn, ating sinuot, ginamit, no? On the person or carried in the purse, ilagay natin sa ating mga wallet, sa ating mga bag, dinadala natin sa ating bahay, it means that the influence of evil is always present there with us. No? It becomes present with us. Like example, carrying of garlic in the purse, dadala tayo ng, no, sa Bisaya pa, ahos, bawang sa Tagalog. In order to always have money, pampalaki, para magkaroon parati ng pera. Yung iba nagdadala ng garlic as a lucky charm. Keeping open scissors for good luck. Keeping special herbs in the jar. Wearing a crescent around the neck or necklace of garlic. And then, a lot of jewelries ngayon, kahit
ito ay fashion jewelry, ngayon, usually it represents something that is witchcraft. Usually people wear this jewelry innocently. Hindi natin alam. Especially yung mga jade. Yung jade, karamihan sa kanya, dinidesign na to bring good luck. Like this one. No? Kuan Yin helps people who in depression and difficulty go through their life. Wearing it, it's bring good luck and helps people who in depression. Oh, nakakagamot daw ng depression itong pag-wear ng Lucky Charm na to. These are jade. No? In addition, no, she also guides people to attain good merits. Ako. And also, mga kapatid, we must be careful not to use religious medals or statues in a superstitious way. Okay. Ano ibig sabihin? Pwede pala natin gamitan ang religious objects like medals, statue, sa paraan na superstitious. Yes. So, magkakasala tayo. Dapat gamitin natin itong mga religious images and objects as a remembrance. So that it as a reminder for us to pray. No? It is a sacramental. It invokes faith. Hindi po siya lucky charm na pampaswerte. Ginagawa natin minsan pampaswerte. Bawal po yan. That is already idolatry. Gamitin lang natin ang religious images as a reminder for us that we are consecrated to our Lord and our Blessed Mother. And it is there's a responsibility, para siyang coat of arms, para siyang uniform, na we have to pray. No? Sabi dito, no medal, no statue, no religious article has any power. Wala po siyang taglay na power. Only God. No? Kaya minsan, pinagtatawanan tayo ng ibang mga sekta kasi may mga iba na nagiging superstitious na rin. Minsan, hindi na sila nakakadasal pag hindi ang Santo Niño na yon ang kanilang kaharap. Gusto nila yun talaga kasi feeling nila, etong Santo Niño ito, nagdadala ng swerte sa kanila. No, that is already superstition. No? Be careful. A medal, statue, or candle is only a sign of our prayer, asking the saint to help intercede with God for us. All worship is given to God and to Him alone. Again, all worship is given to God and Him alone. So, people wear religious medals because they seek the intercession of the Blessed Virgin Mary. Nanghihingi ka po ng ng prayer. You ask Mama Mary to pray for you. That is why you use those medals. And the saints. And they desire the protection and the blessing of God. It is God who blesses us. It is God who answers our prayers. Okay? So if we are wearing jewelry that corresponds to a zodiac sign, or if we wear something that is representative of witchcraft, we can open ourselves unwittingly to the kingdom of darkness. Binubuksan natin ang sarili natin sa kingdom of darkness pag tayo ay nagsusuot ng mga ganyan, may mga symbol ng witchcraft at saka zodiac sign. No? So, kahit pa innocent, you wear that in an innocent way. You're under the power of darkness. So, anong gagawin mo? We should not hesitate. Huwag kang do not hesitate. Ano ba sa Tagalog yung hesitate? Kung sa Bisaya pa, di ka magduha-duha. You destroy that object. Destroy it. You throw it away, you destroy it. And there is a process on how to destroy it. Still using the formulation and prayer on how to destroy it. Medyo mataas pa ito mga kapatid. Putulin muna natin kasi 1 hour na. Pagpatuloy natin sa next time mga kapatid. Okay? So hanggang dito lang muna tayo. 6 o'clock na. Brother Jendo. Okay. Paalam na, Doc. Thank Ate you. Edna. Salamat, bro. Okay. Sis Edna, thank you. Okay po. Bye-bye. So, exit na ako, ha? Yes, Doc. Sige, bro. Bye-bye. God bless.